Magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan. Okay, mga kababayan, narinig nyo na ba ang pinakabagong balita mula sa Kongreso? Si Congressman Isidro Ungab ng Davao City, isang tunay na Davaoenyo, humamon sa mga kapwa kongresista. Pero Yoko, ang lahat yuko ang lahat pero sumagot sa hamon niya at sa kabilang banda si House Speaker Martin Romualdez napahiya sa sariling laro ng politika. Ano ang nangyari? Bakit nagkagulo sa Kamara? At bakit ito mahalaga sa ating mga Pinoy, lalo na sa mga OFW natin sa Dubai, Toronto at Singapore? Kung gusto nyong malaman ang tunay na kwento, manatili kayo rito sa ating hard-hitting na pagsusuri ng Philippine politics 2025. Kami ang inyong gabay sa mga kontrobersiya, intriga at mga behind the scenes na galaw sa Kongreso. Kaya't i-click na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Riyadh, Los Angeles at Davao. Davao City Target natin 100,000 subscribers. At kung gusto nyong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please kahit nasan ka man sa mundo. Okay, ngayon pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Ang fearless na laban ni Congressman Isidro Ungab at kung bakit siya ba ay isang tunay na boses ng Davao at ng mga Pilipino. Ang mga kontrobersyal na galaw ni Speaker Martin Romualdez na nagdulot ng galit mula sa Duterte allies at maging sa publiko. Ang mas malalim na pagsusuri sa 2025 budget fiasco at ang epekto nito sa mga Pinoy, lalo na sa mga OFW. At syempre, ang mga takes natin, mga insights natin sa mga Game of Thrones style na drama ng Kongreso. Kaya, mga kababayan, sumali na sa usapan. Mag-comment ng inyong saloobin, lalo na kung ikaw ay nasa Hong Kong, Sydney o Jeddah. Ano ang tingin ninyo sa mga ganap sa politika natin? Let's dive in. Isang araw sa Davao City, isang lalaking may prinsipyo ang tumayo sa harap ng kanyang mga kababayan, no? Si Congressman Isidro Ungab, isang veterano ng politika mula pa noong 1995 bilang konsehal at hindi natinag kahit pa napalibutan siya ng mga political giants. Sabi niya, kung gusto niyo ng proyekto, sumali kayo sa mayorya. Pero siya hindi sumali. Bakit? Dahil para kay Ungab, ang prinsipyo ay mas mahalaga kaysa sa pork barrel o political favor. Noong 2025 humamon siya sa mga kapwa kongresista tungkol sa blank item sa 2025 national budget. Sabi niya, hindi ito typo mga kababayan, ito ay sadya. Pero ano ang nangyari? Yuko ang lahat. Walang sumagot sa hamon niya. Kahit ang mga malalakas na allies ni Romualdez, tahimik. Bakit? Dahil si Ungab, isang Dabawenyo na may tapang, ay naglantad ng katotohanan na ayaw marinig ng kamera. Okay Si Ungab ay hindi bago mukha sa politika. Mula sa kanyang panunungkulan bilang chairman ng Committee on Appropriations, alam niya kung paano gumalaw ang pera sa Kongreso. Pero hindi siya tumigil doon Noong 2024, lumipat siya sa hugpong sa Tawong Lungsod, isang partido na itinatag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Dahil gusto niyang manatiling tapat sa kanyang roots, ang Davao at ang mga ordinaryong Pinoy. Ngunit, mga kababayan, may iba pang panig. No? Sinasabi ng ilang kritiko na si Ungab ay masyadong nakakabit sa Duterte dynasty. Totoo kaya ito? O kaya naman ginagamit lang ba ang pangalan ng Duterte para siraan siya? Ang sagot, ang kanyang track record bilang mambabatas ay nagsasalita para sa kanya. Siya ang may akda ng Metropolitan Davao Development Authority, MDDA law. No? Okay. Na nilagdaan noong 2022 pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin napondohan ng Marcos administration? Political vendetta ba ito? Kung si Ungab ay isang superhero siya siguro si Captain Davao. Ang kanyang superpower ang tapang na humamon sa mga political titans kahit mag-isa. Pero teka, bakit yuko ang lahat sa kanyang hamon? Bakit natakot sila na baka maging viral ang sagot nila sa TikTok, no? Ayoko, Congressman Ungab, baka i-meme mo kami.
Okay, kung sumasang-ayon kayo kay Congressman Ungab, ha? Huwag comment ng Team Davao sa baba. At kung nasa Dubai at Toronto kayo, i-share ito sa mga kababayan natin, ha? Huwag kalimutan ang super thanks para suportahan ang aming content. Okay, sa kabilang banda, narito si Speaker Martin Romualdez, ha? Ang self-proclaimed na unifier ng Kamara. Pero mga kababayan, unifier ba talaga o divider? Noong 2023, pinatalsik siya ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Ungab bilang deputy speakers dahil hindi sila pumirma sa isang loyalty check resolution. Ano ito? High school? Kung hindi ka sasali sa barkada, co-out ka. At teka, noong 2025 si Romualdez ang nasa likod ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ano ang sabi ng Supreme Court? Unconstitutional. Napahiya si Romualdez pero hindi siya tumigil. Sa halip, nagpatuloy ang kanyang power play sa 2025 budget kung saan natuklasan ang 241 billion pesos na blank insertions. Ano ito? Magic? Biglang lumitaw ang pera na hindi napag-uusapan sa Kongreso. Si Romualdez isang veteranong politiko, ha? Pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos at presidente ng Lakas CMD. Siya rin ang nasa likod ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund na kahit maraming ekonomista ang tumutol, ipinasa pa rin, no? Pero ang tanong, para kanino ba talaga ang magagalaw niya? Para sa bayan o para sa sariling ambisyon? Sinasabi ng kanyang mga supporters na siya ang nagdala ng produktibidad sa Kamara na may 1,565 na batas ang naipasa. Pero ang tanong, sinong nakinabang sa mga batas na ito? Sa kabilang banda, ang kanyang mga kritiko, lalo na mga Duterte Black, ay nagsasabing si Romualdez ay gumagawa ng political payback laban sa mga Duterte, ha? Noong 2025, nang tanggihan ng Kamara ang confidential funds ni VP Sara Duterte, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang Kamara ang pinakabulok na institusyon sa bansa. At si Romualdez, sa halip na sagutin ang mga akusasyon, naglunsad siya ng investigasyon laban sa Duterte administration, no? Parang teleserye mga kababayan, di ba? Kung si Romualdez ay nasa Game of Thrones, siya siguro si Littlefinger, no? Palagi may plano pero hindi mo alam kung para saan. Ang budget parang Houdini Act. Biglang nawawala, biglang lumilitaw ang bilyong-bilyong piso, ha? At ang kanyang sagot sa mga kritiko, huwag kayong mag-alala, typo lang yan. Typo na 241 billion pesos. Wow, world record. So anong tingin niyo kay Romualdez, ha? Hero o villain? Mag-comment sa baba at i-share sa mga kaibigan niyo sa London, Kuala Lumpur at Cebu City. Huwag kalimutan mag-subscribe at magpadala ng super thanks. Okay. Mga kababayan, isipin nyo ito, ha? Habang kayo ay nagtatrabaho sa Dubai, Canada o Singapore, ang inyong mga pawis ay napupunta sa 2025 General Appropriations Act. Pero ano ang nangyari? May 241 billion pesos blank items na natuklasan sa budget, na? Si Congressman Ungab ang unang naglungsad ng hamon na sinuportahan ni dating Speaker Pantaleon Alvarez, nagsabing ito ay falsification of legislative documents. Pero teka, bakit mahalaga ito sa inyo, lalo na sa mga OFW? Dahil ang mga pondong ito ay dapat napunta sa mga proyektong magpapabuti ng buhay ng mga Pinoy, mula sa mga ospital sa Davao City hanggang sa mga scholarship, para sa mga anak ng OFW. Sa halip, parang nawala sa ere ang pera. At sino ang nasisi? Si Romualdez at ang kanyang mga allies. Ang budget fiasco ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa transparency at accountability. Ayon sa ombudsman, hindi nila maaring suspindihin si Romualdez dahil ang Kongreso ang may kapangyarihan sa sarili nitong miyembro, no? Pero ang tanong, sino ang nagpapanagot, no, sa kanila? At bakit si Ungab ang tanging nagtindig? Dahil siya ang may guts na sabihin ang totoo kahit ito pa ay laban sa mayorya, no? Tapang, di ba? Ngunit sa kabilang banda, sinasabi ni House Majority Leader Manix Dalipe, dati po na ang mga konstitusyon ay politically motivated. Ang majority floor leader na ngayon ay si Sandro Marcos. At bahagi ng laban ng Marcos Duterte, totoo kaya ito? O kaya naman ginagamit lang ang mga politika bilang dahilan para itago ang katotohanan? Okay, sa ibang bansa, tulad ng Canada at Australia, kapag may ganitong budget irregularities, may public inquiry agad. Pero sa Pilipinas, parang business as usual. Kaya naman, mga OFW, mahalaga ang inyong boses
Ang inyong remittance ang nagpapanatili ng ekonomiya natin. Kaya dapat din kayong makinig at magmalasakit sa mga ganitong issue. Okay, kung galit kayo sa budget fiasco, mag-comment ng #NoToBlankBudget sa baba. I-share ito sa mga kababayan natin sa Qatar, New York at Makati City. Ha? At syempre, i-click ang subscribe button at magpadala ng super thanks please. Okay mga kababayan, kung ang Kongreso ay isang Game of Thrones episode, ito ang cast. Si Congressman Ungab ang Jon Snow, laging nasa tamang panig pero laging nag-iisa. Si Romualdez, siya si Cersei Lannister, palaging may plano para manatili sa kapangyarihan. At ang 2025 budget, siyang Iron Throne, laging gustong hawakan pero walang gustong magpaliwanag. Pero teka, bakit parang walang White Walkers dito ha? Kasi ang tunay na kalaban ay ang lack of transparency. At sino ang mga biktima? Kami ang mga Pinoy. Lalo na kayong mga OFW na nagtatrabaho sa Dubai, Toronto at Melbourne na nagpapadala ng pera para sa pamilya at bayan. Okay ha, isipin nyo mga kababayan. Si Romualdez nakaupo sa kanyang speaker's chair. Hawak ang gavel na parang scepter. Kami ang may kontrol ha sa budget, sabi niya. Pero nang tanungin siya tungkol sa 241 billion pesos, ang sagot, huwag kayong mag-alala. Typo lang yan. Typo na ganyang kalaki. Baka naman typewriter ang ginamit nila. Ano mga paborito yung Game of Thrones moment sa Kongreso? Mag-comment sa baba ha? At i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Vancouver at Zamboanga City. Huwag kalimutan, mag-subscribe at magpadala ng super thanks. Okay mga kababayan ha, ngayon natin nakita ang tunay na laban sa Kongreso ha. Si Congressman Isidro Ungab, isang Dabawenyo na may prinsipyo, ay humamon sa mga blank items ha sa 2025 budget. Pero yuko ang lahat sa kanyang hamon. Sa kabilang banda, si Speaker Martin Romualdez ay nahuli sa mga kontrobersiya. From the unconstitutional impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hanggang sa 241 billion pesos mystery funds. Pero sa gitna ng mga intriga, ang tanong, sino ang tunay na nagsisilbi sa bayan? Ang sagot ay nasa sa atin. Kami, tayo, ang mga Pinoy, lalo na kayong mga OFW sa Riyadh, Los Angeles at Singapore ang may kapangyarihan na magpanagot sa mga politiko sa pamamagitan ng ating boses. Kaya't magsalita tayo ha, magtanong at magmalasakit. Kung gusto nyong marinig pa ang mga ganitong pagsusuri, i-click ang subscribe button. Ngayon, target natin 100,000 subscribers at ilan na nga ba tayo? Nasa ano na po tayo? No? 17,761. Maraming salamat po ha. Pag-like, pag-comment at i-share sa mga kababayan natin sa Dubai, Toronto at Davao City. At syempre, magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming content. Kung may naisip kayong susunod na topic, mag-comment sa baba. Gusto nyo bang pag-usapan ang Marcos Duterte feud o kaya ang susunod na eleksyon sa 2028? Sabihin nyo sa amin. Salamat mga kababayan ha. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode at mabuhay ang Pilipinas!